Good morning, Life Giver Binyan. Sige, papalakpak at tatayo po ang bawat isa. Good morning sa mga nasa online or afternoon. Pwede mo bang batiin yung katabi mo? Good morning. Congratulations, nandito ka. Sige, sabihin mo po. Alam nyo, yung mga aawitin natin ngayon, these are songs of worship, but at the same time, mga declaration, mga anthem. Alam mo, sa buhay, ang pag-worship, hindi lang dapat nakabase sa emosyon mo. Yung kapag okay ka lang. Amen? Ang pag-worship sa Panginoon ay nakabase sa desisyon mo. Na gusto mo siyang i-worship kahit ano pang sitwasyon mo. Amen? Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Awitin po natin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging nananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking hadika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Kasi dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, sa langin ko'y kasing dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila. Come on, clap your hands. Di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan mo. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, sa langit ko dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang
maghari. Let's declare. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian. Minsan pa, let's declare. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Let's sing dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Come on, pwede mo mapalakpan ang Panginoon? Can you shout His name, Jesus? Jesus! Hallelujah, Lord. Alam nyo, again, ang papuri natin sa Panginoon ay declaration. Alam niyo po, words are powerful. Bakit? Kasi po, ginawa ng Diyos ang buong universe sa pamamagitan ng salita. And alam mo ba, ginawa ka sa image and likeness niya. Kaya naman, ikaw yung sinasabi mo, yung pinapraise mo, it is strong. That is why hindi mo pwedeng hayaan yung emosyon mo magdidikta sa worship mo. Amen. So right now, again, we will worship and we will declare with all of our hearts. Amen? Hallelujah, Jesus. Let's sing. Maghari. Maghari nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Maghari nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Nasa langliyab, dating naglalagablab. Di ba't meron niyang kinang nasaan na, nasaan na. Dating nangingigil, tibok na di mapipigil. Di ba di ka pasisiil? Nasaan na, nasaan na. May pagod, may takot, dilim na bumabalot. Huwag kang pasasakop, di ka matatalo. Huwag kang mabahala, langit ang ating kasangga. Muling silaban, bumalik ka sa laban. Ilabas ang sandata, ang puso, ang iyong puso. Para sa karangalan at kadakilaan, ipakilala ang Hari at Diyos ng iyong puso, ng iyong puso. Silaban mo. Come on, church! Ilabas mo. Iparamdam sa mundo, Hari ng iyong puso, puso. Ibalik ang sigla, sigla ng iyong mga mata. Pag-ibig para sa bawat kaluluwa. Huwag kang mangamba, huwag kang mangamba. Katotohanan, pag-asa, pag-ibig, pagkakaisa, kapangyarihan ng kanyang pangalan. Itaas ang kanyang pangalan. Come on, let's shout! Jesus!
ng iyong puso, ng iyong puso. Silaban mo, come on! Ilabas mo, iparamdam sa mundo. Hari ng iyong puso, puso. Mating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Muling silaban, bumalik ka sa laban. Ilabas ang sandata, ang puso, ang iyong puso, para sa karangalan at kadakilaan. Ipakilala ang Hari at Diyos ng iyong puso, ng iyong puso. Ilaban mo, ilabas mo, iparamdam sa mundo. Hari ng iyong puso, puso. Maghari nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Maghari nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Totoo, Panginoon, Ikaw ang maghahari sa buhay ng bawat isa. And as we continue to worship, okay lang pikit mo yung mga mata mo. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo kasi si Lord naman yung pinunta mo dito. And as you worship God and as we talk to God right now, alam mo, hindi aksidente dinala ka ni Lord dito. Alam niya yung sitwasyon mo. Kaya ka nga niya dinala dito. And you're here for a reason, you're here for a purpose. So malaman mo, ang Diyos ay tapat at mabuting Diyos. Sa kabila ng hindi mo pagiging tapat, still tapat siya. Still mabuti siya sa buhay mo. Come on, pwede mo buksan mo yung bibig. Talk to God. Pray to Him right now. Kausapin mo siya. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin
sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa awitin natin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoong Jesus, Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, lift up your hands. Let's worship God. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. At napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, awitin natin. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. At napakabuti
palakpakan ang mabuti at tapat na Diyos sa buhay mo. Come on, yung pinakamalakas para sa Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Lord God, pinipili po naming sambahin ka, anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat, Lord. Baguhin niyo po ang aming puso at handa kami makinig sa inyong salita. We love you, Lord. Mahal ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning. Ayun. Sorry. Good morning po, Life Giver Binyan. Let us all first appreciate our worship team for leading us into a anointed and very wonderful worship. So ngayon naman po, we will continue to worship God through giving. I am Charlene po, one of the core leaders of Carmona Satellite. And today I want to share God's goodness in my life, especially through finances and discipline. First po, I want to thank God for always providing. There were times na I felt like I lacked something, but God always find a way to provide exactly what I need. Recently po kasi I stopped going to school for a while. Because of that, yung baon ko po suddenly nag-stop din. And knowing myself po, I try to be disciplined when it comes to money. Hindi po ako nahingi sa parents ko unless kailangan ko na talaga. Because for me po, every inch of God's provision is something I need to handle carefully. Kung ano man po yung blessing na binibigay sa akin, I believe that is exactly what I need for that season. Hindi kulang at hindi rin po sobra. And because of that mindset po, mas nakita ko kung paano gumalaw ang Diyos. He is a seeing God. Nakikita niya yung discipline natin, yung faithfulness natin, kahit sa maliit na bagay. During the God is Able conference, akala po namin kami lang ulit nila Mama at Zem ang a-attend. One of our prayers po kasi is that someday, makasama din namin yung ibang family members namin sa mga ganitong events. And truly po, God answered that prayer. We were able to bring our dad and kuya with us. It may seem like a small thing po, pero for us, malaking answered prayer po iyon. Another testimony po is about my enrollment sa consecration class. That time po, ang prayer ko talaga kay Lord was this: Lord, gusto ko pong mag-aral, pero ayoko po na lagi si Mama nagbabayad ng enrollment ko. Gusto ko rin pong matutong mag-sacrifice para dito. Because natatakot po ako na baka ma-take for granted ko yung last class ko sa School of Discipleship kung hindi ko rin pinaghirapan. So, ang nangyari po, naka-enroll na si Mama, pero ako hindi pa. But suddenly po, nag-post si Mayor na pwede na makuha yung scholarship namin. And when I received my scholarship po, the first thing I did was pay for my consecration class enrollment. Last minute na po ako enroll, pero at least enrolled. And the whole scholarship I received po was dedicated for my consecration. Every Saturday po yung class namin. And during that time, may classes pa po ako sa school because I was still a college student. Honestly po, hindi ko rin alam kung paano na-juggle yung time ko. Major subjects from morning hanggang hali, then biyahe agad pa Carmona, and then habol kayo para matipid sa pamasahe. As an accounting student po, mahirap talaga siya. I had 3 major subjects that halos buong week po occupied with readings, quizzes, pre-test, and recitations. And at the same time po, may responsibilities pa sa consecration class. Like designing posters, preparing materials, and other tasks when we were assigned as PA. Hindi lang po pera ang kailangan disiplinahin nun, pati oras, commitment, and courage. And honestly po, dumating yung point na nagpe-pray ako kay Lord, Lord, worth it pa po ba ito? Parang hindi ko na po kaya na-honor ng maayos. But then po, plot twist ng 2025 ko, I became a dropout BSA student, but the valedictorian of our consecration class. Letting go of my dream was really hard. Umiyak po ako sa maraming tao, but at the same
at the end of the day po, that became my discipline for God. I realized that I don't want to live just to honor people. I want to honor Him. And while I was letting go of one dream, God was also fulfilling another prayer in my life, restoring my family. Even as early as November po, God was already showing small signs that our family could be whole again. Huy! From simple, small trips, pagkain sa labas, until we celebrated New Year together as a complete family again. And recently po, my dad was even able to buy his own car. Before po kasi usually company car lang or we had to rent one whenever we wanted to go somewhere. But now po, God provided one for our family. And surprisingly po, one reason why God allowed that was so my dad could travel earlier from Subic to come here. And ngayon po, kasama na rin namin sila dito. For the first time, our whole family is attending this church together. God was reminding me that sometimes when He asks us to discipline one area of our life, it is because He is preparing us for something better. I was also able to give my first fruit offering. Hindi man po kalakihan, but it was my first. And I chose to return to the Lord. And through that po, mas nakita ko how faithful God truly is to provide. I'm also thankful po for the opportunity to serve in Touch Campus sa Carmona po, where we are starting to build relationships with students. And my prayer now is that someday, I will be able to fulfill my duty in discipling them as well. In book of Proverbs 6:23, it says, "For the commandment is a lamp and the teaching a light, and the reproofs of discipline are the way of life." Hindi man po ito common verse for giving testimonies, pero it reminds us that discipline is not only about one area of our life. It should reflect in everything we do. Giving is not just about offering money. It is about showing God that we trust Him with what He entrusted us. Sa pagbabalik po ng maliit na porsyento ng binibigay niya sa atin, we are declaring that what we have is not because of our own ability, but because God faithfully provided it. And because we believe that He is the one who provides, we can give it back to Him wholeheartedly and without hesitations. Thank you po. So let us all raise our giving, and let us pray po. Heavenly Father, today po, we are thankful that we are here. Nagpapasalamat din po kami, Lord, sa lahat ng experiences na pinagdadalhan mo po sa amin. And we believe that it is you who formed and refined us through them. Lord, para po sa lahat ng mga tao narito na magbibigay at may desire na magbigay, ikaw na po ang bahala sa kanilang finances. Sa mga ihahandog po namin ngayon, nawa po ay mapangiti ka namin, Panginoon. Nawa po, Lord, kahit sa tingin namin ay hindi naman kalakihan ng aming nabibigay, makita mo po kung gaano kalaki ang puso namin na ibalik sa iyo ang mga pinagkatiwala mo sa amin. Lord, patuloy mo po kaming disiplinahin sa aspeto po nito ng aming buhay. Tulungan mo po kaming maggawing bahagi ng aming pamumuhay ang pagbibigay. Yan lamang po, Lord, we praise you, we love you, and we honor you. In Jesus' name, amen. So sa lahat po na nandito, may mga ushers po dyan na magaganda at gwapo, magbibigay po ng basket. And also for online, and yung mga tao din po dito na magbibigay si GCash, you can send them po sa GCash account and AUB account din po, and send po the screenshot sa ating finances, Ate Giselle Nucas. And right now po, I'm gladly like to introduce our speaker for today. It is one of the gorgeous Pastora of Life Giver Binyan. It is Pastora Evangeline Arandia. Amen. Good morning po sa bawat isa. Yan, thank you so much. Amen. So, sino po dito blessed na blessed sa umaga pong ito? Blessed na blessed sa katabi. Tinan mo yung katabi mo. Ah? Amen. So, thank you, Lord. Masaya po ako makita po ang bawat isa sa inyo. Okay na po palakpakan natin si Chan. Napakaganda ng testimony niya. Amen. Sino po dito na blessed sa worship? Amen. Thank you, Jesus. Sa mga kasama namin online, pwede kayo mag-comment dyan. I'm here. Right? And you know what? I'm very excited po na ibahagi po ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Kayo po ba excited matuto? Yes. Mahina pa. Excited po ba tayo matuto? Yes.
Praise the Lord. So sa mga excited, pwede tayong kumuha ng notebook. No, pwede tayong mag-take down notes, right? Kasi po ang ganda po ng sasabihin ng Panginoon. So if ready na po ang lahat, tayo po ipipikit, mananalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Minsan pa, O Diyos, katagpuin mo po kami. Merong iba dito, may pinanggalingan, kaya ang daming dinaanan sa buong linggo. Narito kami, O Diyos, bilang magpila para magbigay pugay sa iyo at para magpalakas ulit sa magitan ng salita mo. Mangusap ka sa amin, katagpuin mo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magpapasimula po ako into sharing this quote. Sabi po ni Johnny, sometimes God allows what He hates to accomplish what He loves. Naranasan nyo na ba yun, yung bilang nanay, may mga bagay ka na kailangan mo gawin, or for example, disiplina sa anak mo, ayaw mo namang gawin kasi hindi siya matututo. Tama? Alam niyo ba, ang Panginoon din po ganito, kay minsan po may mga bagay siya na iaalaw sa buhay mo, na kung tutuusin, kung siya rin ang tatanungin, ayaw niya ring maranasan mo. Pero kasi, pag inalaw niya yun, meron siyang ma-accomplish na gustong-gusto niyang iparanas sa'yo. Alam niyo po, itong quote po na ito ay galing po kay Johnny. Sabi niyo nga, Johnny. Okay, at eto po yung picture po niya. Sino po ba si Johnny? Si Johnny po ay nung 17 years old. By the way po, summer na halos. Amen? Sino po dito dagat na, nagpa-practice na swimming? Yes, di ba? Okay? Swimming ka na ba? Okay? Alam niyo po si Johnny, nung 17 years old po siya po ay, ayan na, nagkaayaan, naligo po siya, nag-dive. Dive na, okay? Siya po ay tumalon. However, yung pagka-dive niya po ay mababaw po pala yung tubig. Ikaw ba naman nag-dive sa kids pool, di ba? So, hindi po sinabi dyan. So, tumalon po siya. Ngayon po, pagkatama po nung, mali po yung pagkatalon niya dahil mababa nga yung tubig, na-fracture po yung leeg niya. So, na-injured po siya to the point na lifetime na po siyang naging quadriplegic. I think may quote ako dyan. Okay, and hanggang ngayon, actually, buhay pa po yan. Pwede niyong i-research. Right? At dahil po doon, sa pagka-damage ng neck niya, naging lifetime po or forever siyang nawalan ng lakas sa kamay, pati po sa paa. Kaya kinailangan niya ng wheelchair. Okay? At yun po yung nangyari sa kanya. Pero alam niyo po, nakakatuwa po sa kanya. Sino po dito naaawa sa sitwasyon niya? Amen? Okay? Nagkaroon pa yan ng cancer. Nagkaroon pa siya ng breast cancer. Di ba? Yung tipong, yung ang agay siguro nito nagising, nagbagsak si Lord ng, sa kanya, nakuha niya lahat. Yan. So, nagkaroon pa siya ng breast cancer, although nakasurvive na rin naman siya. At ang nakakatawa po sa kanya, hindi po yung sitwasyon niya, yung nag-stop sa kanya para po makakilala sa Diyos. Amen? Yung pala yun na God hates what happened, right? Pero may na-accomplish pong maganda mula po doon. Siya po ay kilalang artist. Siya po ay naggagawa ng mga painting. Next, yung picture natin. Nagpipaint po siya gamit yung bibig. Totoo pala yung sinasabi ng mga magulang, no? Pwedeng gamitin ng bibig, no? Ginagamit kasi ang bibig. Ayan. So, pwede po, opo, pwede po. So, gagamitin ang bibig. Ginamit niya bibig. Nakapagsulat po siya ng mga books. 40 to 50 books po ang nasulat niya gamit ang bibig. Minsan naman, dahil nga meron ng, ngayon, voice message na, so nata-type po yung dami niya pong mga libro. Right? So, nagpipaint siya. Alright? At hindi lang po yan, nagpipreach po siya. Na-search ko sa Facebook yung mga preachings niya about hope, about weakness, na si Lord nahahayag. At dami niya, again, yung kamay niya, hindi siya makatayo, naka-wheelchair po siya, may condition po siya, pero alam mo po, yung pinaka-ministry niya po is umaabot siya ng mga disabled people na kagaya niya at pinipresyan niya at ang dami pong nawiwin. Alam, at ngayon, nasa 70 na siya, ang dami niyang pinagdaanan at yan po ang buhay niya. At ito po yung sabi niya rin sa sarili niya, quotable quote niya, "My weakness, that is quadriplegia, is my greatest asset." Wala lakas yung kamay ko, yung paa ko, hindi ako nakakalakad, kailangan ko ng wheelchair, pero sabi niya, asset ko yon because it forces me, napipilitan ako araw-araw tuwing gigising ako na ang yayakap sa akin ay mga kamay ng Diyos. Kasi pag humiga siya, hindi naman siya makakarating agad ng wheelchair nang walang magkakarga sa kanya, right? At para sa kanya, it is the arms of Christ. Hello? Who wants that? Yung tipong ganun yung intindi mo sa problema mo na, Lord, oo, may pinagdadaanan ako, pero alam ko, nandito ka. Amen?
And ito po yung testimonya na mayroon isang tao na kahit sa gitna po na may suffering siya, pero naglilingkod pa rin siya sa Diyos. Nakakakilala pa rin siya sa Diyos. And by the way, hinighlight ko yan kasi ngayong buwan po ay Women's Month. Tama po ba? So tingnan mo yung katabi mo kung babae yan. Sabi mo, ang ganda-ganda mo, ah. Blessing ka. Amen. Araw-araw kang maganda. Kasi ang hirap pag sinabi, ang ganda mo ngayon eh. Sasabihin yan, so kahapon pangit. O, diba? So araw-araw kang maganda. Ayan. So, iwas away po yan. Okay, so, and well, binanggit ko po ang babae because ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay lalaki. At itong man in the Bible, okay, ay kung saan ganito po ha, may pinagdadaanan din siya, pero guess what? Bedridden naman yung pag-uusapan natin. Sige nga, labas natin yung verse. As Peter traveled about the country, so si Pedro po, nung time na yun kasi ang dami na nilang na ito yung simbahan, malago yung simbahan. So nagpupunta sila sa iba't ibang lugar para i-strengthen, para mas mapalakas pa. So ang ginawa po ni Peter, ano nga ang sabi ng scripture? To visit. Tama po? Hindi po yun yung katabi nyo na, ayan. So siya po ay nagbisita, binisita niya po yung mga believers doon, mga nandun, at yung pinuntahan niya po specific na lugar ay Lydda. Sabi nyo nga, Lydda. Pagdating niya doon, ang sinasadya niya mga believers, he found a man named Aeneas. Sabi mo nga Aeneas. Isa pa po, Aeneas. Alright, sino daw si Aeneas? Paralyzed daw po ito at bedridden for 8 years. Pwede kasing paralyzed lang yung kalahating katawan, tama? Pwedeng yung upper lang, pero ito sinabi, hindi lang siya basta paralyzed, kundi bedridden. Hindi siya naka-wheelchair. Nakahiga po siya. At ilang taon na daw? 8 years. At nung nakita po ito ni Pedro, imagine mo, may life group sila, tapos may nakahiga dun sa likod, nausi siya. Dapat may nakahiga dun. So sabi ni Pedro, Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Aeneas, ang ginagawa mo dyan? Oy, si Jesus Christ, papagaling ka, tayo ka. Tayo ka, iligpit mo yung mat mo. Immediately, Aeneas got up, and what's amazing that, nakabangon siya, lumakas siya ulit, bumalik yung lakas niya. At hindi lang yun, verse 35, all those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Biblical po ang pagsya-Sharon. Ay, hindi, iba yun. Okay, so, ngayon yung mga taga-Lydda, dun sa lugar nila, nakakilala sa Diyos, pati tumawid pa dun sa katabi nilang lugar. Intindihan po natin yung kwento. Dito po iikot yung kwento na pag-uusapan natin, and our title this morning is Aeneas, Bedridden to Breakthrough. 4 verses lang po yan, tama? At ito yung iikutan natin. Napakaganda ng kwento. Kitang-kita naman, walang ano-ano. 8 years may pinagdadaanan, instantly gumaling, breakthrough. Gumaling siya instant, plus maraming na-win. So, para mas mahimay pa natin, who is Aeneas? Sino ba siya? Number 1, alam niyo po ba na marami pong paralytic na binanggit sa Biblia, pero tila may highlight kay Aeneas na pinangalanan siya. Sino dito na name drop na dati at napasama? Okay. Ito po, napabuti naman, na name drop po sa Bible. 4 verses man lang ang pagkabanggit sa kanya, pero make sure ng writer, banggitin ko pangalan nito. At significant po na binanggit ang pangalan niya. Sabi ng scripture, as Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man named Aeneas. Sino po yung nakita? Okay. And maybe you're asking, meron ba talagang mga kwento sa Biblia na kung saan mga paralytic din pero hindi pinangalanan? Yes po. Magbibigay lang po ako ng dalawa. Okay, yung una po dyan is yung nag-preach po si Jesus, tapos all of a sudden, nabutas yung bubong, tapos binaba po yung paralytic man na dala-dala ng mga friends niya. Paralytic man and friends. Ayan po, okay? So kung may Thomas and friends noon, yan. Ito naman po yung nangyari dyan. Pero hindi binanggit anong pangalan. Okay? So pangalawa, ito naman, yung nandun sila sa pool, ito na swimming ka na ba? Mukhang ito yung kakadive lang, no? So 38 years na po siya na paralytic. Nilapitan siya ni Jesus at gumaling. Pero again, hindi binanggit yung pangalan. So what makes Aeneas so significant? Napaisip ka ba? Bakit tila ata, bagamat 4 verses lang yung exposure niya sa Biblia, pero hinighlight yung pangalan? Tama po? Kasi dito kapangalan niya yung lola niya. Parang, tama po? Ito po ganito. Ang bagamat 4 verses, nag-name drop po, may 2 reasons po. According to scholars, number 1, some scholars speculate, naniniwala sila,
na significant po ang pangalan ni Aeneas. Bakit po? Kasi po, anong chapter yung pinag-uusapan natin ngayon? Acts chapter 9. Tama. Yung susunod po na chapter, doon na po ituturo ni Lord na Pedro. Ang iwiwin natin, hindi lang mga Hudyo, yung mga kabansa ninyo, kundi pati mga karatig bansa, ibig sabihin, even yung mga nagniniwala sa ibang paniniwala, lahat po ang gospel po ay para sa lahat. Pero sa panahon po noon, si Pedro hindi pa niya yung naiintindihan. Kaya pala pinangalanan siya para magmarka. Eto siya ang unang gagawan mo ng kabutihan. Kaya sabi niya, si Jesus ang nagpapagaling sa'yo. Kung ako lang, ayoko. So ganyan, Jesus Christ heals you, get up. And immediately, he got up. Kasi meron na pala, after po niyan, eto, maglalabas si Lord ng vision, ng parang may isang malaking tela, tapos lalabas doon iba't ibang mga hayop. At so sabi ni Lord, do not call anything impure that God has made clean. Sabi niya, tanggapin mo lahat, kasi lahat tanggap ko yan. At yun nga yung sumunod na nangyari, sa verse chapter 10, next slide please, later on, nung meron na siyang nawin na isang Gentile po, kaya ito sabi ni Pedro, na-realize ko, tama. Si Lord talaga, wala siyang favoritism, lahat tinatanggap niya, every nation, the one who fears Him and does what is right. Tinatanggap niya lahat. So paano mo naman nasabi na Greek siya, or sabihin na natin Hudyo, pero nag-adapt na ng Greek? Pangalan lang naman, tama po. Okay? Well, according po sa research natin, ang Aeneas is a Greek. Okay? At ito po yung, I think palabas ako ng may picture. Si Aeneas po pala ay isang kwento or pangalan po ng mythology, Greek mythology, na kung saan pinaniniwalaan ng mga Romans na siya daw ang founding father of Roman Empire. So ngayon, ibig sabihin, may mga anak siya ng isang Diyos-Diyosa nila, ganyan, alright? At para sa kanila, grabe, matinding tao po ito. At kaya pala, kasi po hindi po magpapangalan ang mga Hudyo ng Aeneas. Okay, Pedro pa siguro. Puro Pedro mababasa nyo sa Bible, no? Okay, pero yung Aeneas, tapos i-derive pa sa Diyos-Diyosan, hindi yung katanggap-tanggap. So, ibig sabihin, pwedeng Kristiyano si Aeneas, okay? At pwede rin namang, siya po ay nakakilala, pero hindi po siya taga-Hudyo. Okay? Since Peter was there to visit the believers, Aeneas was probably one of the Christian. So, mindset ni Pedro, okay, tinatanggap pala ni Lord kahit hindi namin parehas. Doon na nagpapasimula. Okay po, naintindihan po natin? Okay, so pangalawa, ano kayang reason bakit po siya pinanggit ang pangalan? Kasi ito po, yung resulta kasi nung healing niya, sobrang impactful. Tama? Hindi lang po siya basta gumaling, kundi pati yung mga kapitbahay niya, yung buong Lida, plus yung Sharon, nakakilala po sa Panginoon. So what does it mean? Okay? Lumalabas na grabe po yung impact niya na ang daming nakakilala. At ito po, bakit pa binanggit yung pangalan? Kasi baka tayo tuwing magbabasa ng Bible, sasabihin natin, ay, in-exaggerate naman. All those people talaga nag-believe. Tama? Totoo ba? Baka na-exaggerate lang. Instant ba talaga yung healing ni Aeneas? Hello? Sige, pangalanan ko. Okay? Sabi sa Luke 1:3-4, si Luke po kasi ang nagsulat. Sabi niya, kaya ako susulat kasi inintindi ko lahat, inimbestigahan ko na yan, verify ko na yan. Susulat ako para kayo din maintindihan nyo at pwede nyo rin i-check. So sinusulat niya yung Acts chapter 9, pinangalanan niya si Aeneas kasi ganito. Kasi pwede mong sabihin, baka naman hindi talaga totoong gumaling si Aeneas. Sabi niya, ito Facebook niya, Aeneas, search naman. Nakita mo ngayon nag-post, feeling blessed, it's been a while, how are you guys? #bedridden no more. Totoo nga. Hello? Nagbanggit ng pangalan para, duda ka? I-verify mo. Lida, pumunta ka, andun si Aeneas. Hello? Kasi pwede mo naman sabing, nabago na daw buhay ni Mare. So, check mo ngayon si Mare, nabago na nga. Make sense? Pangalawa, totoo ba yun ng all those in Lida and Sharon believe? Grabe. Kung mukha naman talaga siyang exaggeration. Tama. Okay? Di puntahan mo si Maring Tess sa Lida. Sa wakas, maganda na yung idinulot ng kakabalita niya sa nangyari kay daw. Si Aeneas. Oo nga. You get what I'm saying? At hindi pa yon. Hindi pwedeng sa atin lang yan, Mare. Iabot natin sa Sharon. Puntahan natin.
Ayun na po. So you can verify now, who are these people? They have names. You go there. And you can find out, yes, totoo nga na nangyari. Kaya pala siya pinangalanan. Kung duda ka pa, check mo mamaya kung ano yung post ni Aeneas. Okay tayo. So that's number 1. Number 2, he was paralyzed. Si Aeneas po ay paralyzed and bedridden for 8 years. And emphasize ng Biblia na hindi lang siya basta paralytic. Kasi pwede mo isipin, paralytic yung kamay. Okay? Hindi na nakakapagbigay. Ay, hindi ba yun? O, paralytic yung upper lang, o kaya taas, naka-wheelchair. Hindi, ito bedridden. Nakahiga. Amen? Of course, when we say bedridden, confined to bed by sickness or old age. Mukhang bata pa to. Hindi ko naman sinabing 10 years old. Pero kumbaga, hindi siya dahil matanda, kaya siya bedridden, kundi dahil sa sakit. Okay? Sino dito gusto niyan minsan, bed rest lang ako, pahinga lang ako. Hindi ito basta bed rest, ang sakit na sa likod. 8 taon na ako dito nakahiga sa higaan ko. Amen? Hindi biro to. So lumalabas na ganito. Si Aeneas po ay hindi basta ang sitwasyon. 8 years na po siya. At alam niyo yung kwento kanina ni Johnny, dahil nga hindi biro yung sitwasyon niya, bago siya fully mag-surrender kay Lord, meron siyang moment na gusto niya nang magpakamatay. Ikaw ba naman, 17 years old ka lang, hindi ka na makalaro, hindi ka na maka-Chinese garter, paano mo naman itatalon yung, hindi ka na normal tama? Tapos gusto niyang patayin yung sarili niya, kukuha siyang kutsilyo, hindi ko nga pala makukuha, wala akong lakas. Makes sense? You see the misery na gusto niyang i-end yung life niya, pero paano? Hindi ko kaya. Gusto ko man maglakad, halimbawa si Aeneas, gusto ko man magpakamatay, hindi ko naman mabubuhat yung katawan ko. You see the misery. At ilang taon niya yung pinagdaanan? 8 taon. Hello? Kaya ang sabi ng Bible, there he found a man named Aeneas who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Hindi po sinabi kung ilang taon na siya, tama, pero binanggit kung gano'n na siya katagal. 8 years pa lang, hindi ko minamaliit siya, baka biglang, grabe ka, 8 years yun, Pas. Okay, 8 years pa lang, ibig sabihin, 8 years ago, normal siya. Ano kayang trabaho nito? Ano kayang sport nito? Saan kaya siya nagpunta at na-paralyze siya? Normal siyang nakakalakad. Ano kayang tinapos niyang kurso? Okay? 8 years ago, that's his good old days. Amen? Kasi by the time na nakita siya ni Pedro, worst days na. 8 years na akong nagsasuffer dito. Kilala na nga ako ng buong taon na ako yung bedridden. Si Aeneas, alam ko kung saan banda, nandun sa sulok. Okay? Hindi niya choice na mag-bed rest siya o magpahinga siya. Kundi nandun na siya sa picture na wala na siyang magagawa sa sarili niya. Pero nakakatuwa. Kaya sabi ng Bible, hindi naman sinabi na si Aeneas ang nagpunta doon, Peter found him. Amen? Okay? And di natin alam bakit makilala siya ng maraming tao? Baka yung aksidente niya, naging news noon, tapos yung nabalita na yon gumaling? Pwede Right? Or pwede rin siya may pinakamalalang sitwasyon, hindi natin alam yan. But one thing we know is that sa tagal niya pong bedridden, parang yun na yung naging identity niya. Kaya nung pinakilala siya sa Bible, Aeneas, a man paralyzed, bedridden. Now, Aeneas' condition has been connected to his identity. Kaya pala siya pinangalanan din. Kasi alam mo yon yung tipong, yung chismosa, si Mare. Oo, alam ang pangalan. Alam ang pangalan. Pinapangalanan kapag alam mo dun ka na nakakikilala. Okay? You get what I'm saying, right? Si yung grabe yung bibig nun. Oo, si ganito. Alam ko yan. Binabanggit yung pangalan kasi kinoconnect dun sa kondisyon ng buhay mo. Tama? And ito po yung realidad. Our conditions can affect our identity. Dahil mahirap ka, pakiramdam mo mahirap na talaga. Teka lang. Our identity that is not necessary, pwedeng hindi ikaw yun, pero dahil ganun ka na tinitinan ng tao sa tagal mo ba naman na ganun mo na rin tinitinan ang sarili mo. Aeneas, alam mo yung, for example, meron siyang, kung doktor siya dati, o kaya nurse siya, or I don't know, hindi na nakita ng tao, ang nakita na sa kanya ngayon, yung bedridden, nandun. Nakalimutan na yung identity niya. Umali mo, sumasayaw pala to, kumakanta pala to. Hindi na siya. Hindi na yun yung alam ng tao. Ang alam ng tao, bedridden. Yung walang silbi, nandun sa likod. Hello? Ano kaya yung mga regrets ni Aeneas? Siguro kung di ako umalis nun. Siguro kung hindi ako sumama nun. Siguro kung nag-ingat lang ako, siguro hindi ako ganito. And I want to tell you this. Okay? Bagaman gusto niya i-end yung life niya, hindi na kaya. Right? At ito pa, alam niyo ba yung pangalan niya, napakaganda ng meaning.
Aeneas is derived from the Greek word ainos, nang ibig sabihin praise or commendation. Sabi, pinangalan pa to sa akin ng nanay ko. Eh, wala namang nakakatuwa sa buhay ko. Amen? Wala namang nakaka-flex. Wala na nga nagmamay sa akin. O, iba yun. Okay. So, wala namang something that I should boast because you know, this is me. Wala nang ganun eh. Anong praiseworthy sa sitwasyon ko? 8 years na ako nandito sa higaan ko. Hello? Anong commendable sa akin? Ang liit na nga ng tingin ko sa sarili ko dahil sa sitwasyon ko. We see? Which is totally different dun sa ine-expect niyang buhay. So ito pala si Aeneas, miserable, bedridden. Ilang taon? 8 years. 8 years yun. Amen? At hindi lang po yan, bagamat 8 years po na parang paulit-ulit na wala ng hope, number 3 natin, he was healed instantly. Sabi mga instantly. His world turns upside down in an instant. Hindi siya pinagaling ng best doctor, ng medisina, by not anyone, but by Jesus Christ. Sabi ng Biblia, Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Siya po ngayon na hindi na bedridden, at yung lakas niya bumalik, nagulat siya, nakatayo siya. Amen, imagine that. Okay? At etong sabi ni Peter, sa pangalan ni Jesus, bumangon ka dyan at tiklupin mo na ang higaan mo. Sino po dito mga nanay kailangan ng ganyang linya sa mga anak? Sa pangalan ni Jesus, bumangon ka na dyan. Anong oras na naman? Tiklupin mo na ang mga higaan. Alam niyo po, bago ko po ito preach, naglinis din ako muna sa bahay kasi baka masabihan ako ni Rev dyan. Sa pangalan ni Jesus. Sobrang gulo na ng kwarto niya. Hello? But kidding aside, you know, the miracle is not nung niligpit niya. Kasi milagro pa yun sa atin. Ay, salamat Panginoon. Ang ganda nagising ng anak ko, nagligpit ng higaan. Woo! Praise the Lord! Amen! Hindi po yun yung miracle. Okay, sige, sa atin milagro yan. Pero yung miracle po dito is that instantly he got up. Instantly. Na parang, alam mo yung bumangon siya na parang dati wala siyang, parang alam mo yung parang normal lang. Yung gumising ka tapos okay ka na. Ah, yung mga nagbumupun ka, okay ka na, yan. Yung gumising ka na may lakas ka na ulit. Yung paggising mo, abot mo na yung cellphone mo. Dati ano, mahirap din. Grabe, naka-cellphone pa rin eh. No? So, instantly, he got up. Hello? At dito po natin makikita na sobrang halaga talaga na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi pwedeng pas, ang tagal naman, pero kalma ka. Kasi instantly pwedeng may gawin si Lord at mabago ang buhay mo. Kapatid, don't be too attached to your present condition. Huwag din naman na, kasi ganito na talaga ako, ganito na Hindi mo kailangan dumikit dyan. Because in an instant, God can change it. Aeneas was 8 years. 1 year, 2 years, 3 years, ito na ata talaga. Dito na talaga ako mamamatay. 4 years, 5 years, hindi lang siya makaselfie, 7 years. Grabe, hello, 8 years. Instantly, his world turns upside down. Don't be too attached to your emotions, to your condition. Huwag mong tutuldukan si Lord. Amen? At eto din, mga kapatid, huwag din tayong mareklamo pag bangit ang sitwasyon. Ano ba yan? Hindi ako mahal ni Lord. Sabi mo yan, biglang dumating ang provision, masasampal tayo. Ay, sorry Lord, oo nga, ikaw ang provider, di ba? Ganyan eh. Kagabi lang, grabe ka Lord, nakalimutan mo ako. Pagkagising mo, nagbayad na daw si ay Lord, you're the provider. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Kaya maganda, sige Lord, sige lang kung pinadadaan mo ako dito, mag-aantay ako. Amen? Kasi parang wala tayong mukhang may harap kay Lord kapag bigla tayong blines eh. Nakakayang magreklamo kay Lord. Kasi in an instant, pwede niya tayong i-bless. Amen? Amen. And what's the effect of His miracle? All those in Lydda and Sharon saw Him and turned to the Lord. Ito po, massive harvest po ito. Nagtayo sila ng simbahan sa Lydda, gagamitin pala ni Lord yung kwento ng lalaking yun para buong barangay, buong city makuha. Imagine, bakit nga nagpunta dun si Pedro? To visit. Right? Nagpunta siya doon to visit, but what he saw is a vast harvest. Amen? Bisita-bisita rin naman tayo, no? Sa mga kamag-anak natin, sa mga disciple natin, kasi gantong pala. At yung 8 years na suffering,
ang sarap na ang ganda ng ending. Amen? Those years of suffering, ang ganda nung naging ending. At hindi lang yon, those years of pain, pinalitan ni Lord ng magandang purpose. Ang daming nakakilala. Kaya wag natin, hindi po sayang yung pagtitiis. So sabi mo sa katabing, pagtitiis ang pakitain. Iba po yan. Okay? Amen? So hindi po sayang kasi nakakita tayo na may pinalabas si Lord na maganda. Amen? Tapos na po ako, ano po ang lesson na makukuha po natin dito? Kaya unang-una po, man's label on you is not God's limit for you. Sino kailangan yan? Sino kailangan yan? Pas kailangan ko ng salitang yan. Uulitin ko, man's label on you is not God's limit for you. Whether we like it or not, people will look at us with label. Tulad ni Aeneas, nilabel siya as bedridden, paralyzed, limited, hopeless. Amen? Tayo rin may ganyan may tingin ng tao yung parang wala naman tong ambag, pero kung maka-comment, hello, you get what I'm saying, but let me tell you this, yung pangmamaliit ng tao, sa'yo po ay hindi magpapaliit sa Diyos na tumawag sa'yo. Pwedeng maliitin mo ako, pero hindi naman yun, biglang liliit din si Lord. No. Malaki ang Diyos at mahal ka ng Diyos. Amen. Man's label on you is not God's limit for you. Pwedeng mukha, pwedeng tama ata sila, pwedeng siguro ganito na lang ako. Alam niyo po, hindi porket nilabel ka na ng mundo, limitado na ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Hello. And I want to say it again. Right? Kasi baka mamaya, limitado tayo. Kasi sabi ni ganito, sinabi ba yan ni Lord? O hindi pala, tuloy tayo. Maniwala tayo. Amen? At baka nga, si Aeneas, sinabihan na siya ng doktor na forever na siyang bedridden. Teka lang po, hanggat wala pang sinasabi si Lord, di ako makikinig. Amen? Huwag nating babasta-bastahin ang pagkilos ng Diyos because it will not be hindered by the words of man. Amen? Anytime God can move, and that means, pwedeng tayo magkaroon ng instant na breakthrough. And kaya niyang i-turn upside down. You know what, church? When God shows up, there's a shift in the atmosphere. Something can change instantly. Amen? Dami ng Bible. Si Pedro yung pumunta dun sa Lida at nakita si Aeneas. And it's a picture of God showing up to Aeneas. It's just a normal day for Aeneas. Eto na naman, ang lingon ko, ganun lang. Di malang makaupo. But God show up and instantly something happened. Breakthrough happens when God shows up. This means if anytime God can show up, your limit is not people's label. Hanggat hindi pa sinasabi ni Lord na tama na, hindi pa. Amen? Pwedeng kumonsulta sa tao pag i-check lang, okay ba outfit? Okay yan, check, pwede. Pero sana po pagdating sa buhay mo, sa future mo, wag tao yung tanungin mo. Lapit tayo sa Diyos. Amen? Lapit tayo sa Diyos. One thing I see here, breakthrough happens when you wait. Ilang taon siyang nagsasuffer? 8 years. Pero yung pag-aantay niya, hindi pala nasayang. Huwag tayong mainip kapag pinag-aantay tayo ng Diyos. Kasi in the waiting, God does the preparing. God does the preparing. 8 years man akong bedridden. 8 years later, instant breakthrough. And marami sa inyo sasabihin na, Pas, kaya ako nagsasuffer ngayon kasi inire-ready pa ni Lord yung attitude ko. Pero ready na ako. Tanggalin niya na itong suffering. Teka lang po. Alam niyo po, hindi lang kayo yung nire-ready ni Lord. Nire-ready niya rin yung mga tao na tatamahaan kapag binigyan ka niya ng breakthrough. Hello? Nire-ready niya pala yung Lida. Nire-ready niya pala yung Sharon. Para pag pinagaling ko na to si Aeneas, handa na sila. They will turn to God. Makakakilala sila sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang mainip. Baka kasi kaya walang breakthrough kasi hindi tayo marunong prumeno. Endure and wait until God show up. Huwag tayong magmadali. Lord, ano ang tagal mo gagawan ko na to. Teka lang. May ginagawa si Lord, mag-antay ka. Amen. Huwag tayong magmarunong. Lord, masakit to. And I'm preaching, ay hard preaching. Pwede naman easy na lang sabihin ko, pero this is the reality. Amen. In the waiting, God is preparing a purposeful ending. Kaya pala ako pinag-aantay. Kasi ayaw lang ni Lord na malagpasan ko tong problema ko. Pagkatapos nun, wala man lang nagbago sa akin. Wala man lang akong nadalang tao sa Diyos.
And I'm not using the word beautiful ending kasi baka mag-expect kayo, Lord, ito na naman, problema ulit. But I'm saying purposeful ending. Kasi si Johnny, hindi po gumaling ang ano po niya, yung sakit niya. Tama? Nanatili pa rin siya sa wheelchair niya. Pero nagkaroon siya ng purpose. Maabot siya sa mga disabled, nagpipreach siya. Amen? Hindi natin pwedeng, hindi na sila mahal ni Lord. Hindi po. Aabotin niya ng Diyos. May purpose. May purpose. Your suffering is not your ending. Ulitin ko, your suffering is not your ending. In fact, kapag may suffering ka, indication yan, di pa tapos si Lord. So pwede kang mag-have ng joy. Hindi yun, pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi, may ginagawa si Lord. Endure ka muna. Amen? Pwedeng 8 years pa sa tagal. Yes, lahat tayo dadaan dyan. Pero God is not done yet. Hindi pa tapos si Lord. Amen? Okay lang po na makilala tayo ng tao na ang pangit ng kalagayan. Kasi si Aeneas, ang tingin sa kanya ng tao, bedridden, walang magagawa. But next time, people look at them, nakakilala sila sa Diyos. Hello? Pwedeng makilala ka ng tao na ikaw ng pinakamasamang tao, pero alam mo, pag gumalaw si Lord, babaguhin niya kwento mo. At mapapasabi silang, praise the Lord. Totoo ang Diyos. Maniniwala na ako sa Diyos. Breakthrough comes after the breaking. So whatever your situation right now, enter ka, may rason si Lord kung ba't ka nandyan. Amen? His breakings seemed unbearable. Yung hindi ko makaya, hindi ko makarry, yun ang birap nun. Amen? Bedridden ka for life. Ang hirap. Pero nakita rin naman natin, unimaginable yung impact niya. Amen? You know what, church? Wherever God is allowing you to be, He positioned you there for a reason. Nandyan ka kasi, dyan ka talaga nilagay ni Lord. Antayin mo na ma-unfold yung purpose ni Lord, kaya ka nandyan. Amen? Are we learning? Kinakausap ba tayo ng Panginoon? Amen. Pangalawa po, lesson natin, well, every pain has purpose. Every miracle has a message. Nakaka-encourage talaga yun, yung maintindihan mo na yung pain na to, hindi to sayang kasi may lalabas na magandang purpose dito. Pero alam nyo, iba rin yung maranasan mo yung milagro, tapos may message pala dun. Amen? What an encouragement to realize na gagamitin ng Panginoon yung suffering natin to mold us, to change us, to meet us, and to show up. Amen? Because when God heals, He heals with purpose. Do you agree? He heals with purpose, and when He allows pain, He allows it with purpose. Parehas may purpose. Pero nakakita tayo ng kwento na kung saan, hindi lang pinaranas ni Lord yung himala kay Aeneas dahil good person siya, dahil mabait to. Pag pumikit to, ayos to. Wala eh. Wala naman siyang ginawa, in fact, to earn that miracle. Hello? Pero alam mo, nakita natin, na kaya pala tayo paparanasin ni Lord ng milagro para magdala tayo ng mensahe sa tao. His breakthrough did not lead Him to be known, it led others to know Jesus. Binanggit siya dun sa 4 verses. Sa unahan lang, binanggit lang na bedridden, pagkatapos nung gumaling, pagkatapos nung hindi na siya ulit binanggit. Yung mga sumunod ng hinighlight, yung mga nakakilala. I pray you desire such a breakthrough. Yung ganong klaseng breakthrough na hindi ka maitaas. Kasi hindi naman pagkatapos nun, eto nga, nakakilala sila kay Lord. They turn to God, not to Aeneas. Hindi po nila pinagawa ng rebulto at siya na po ang dinasalan. Hindi po sila nagpagawa ng billboard. Hello, hindi po siya biglang, mag-create tayo ng fans club, you go for Aeneas. Hindi po. Ang ginawa po ng Lord dun sa breakthrough na, yung mga tao po, dinala niya para makakilala sa Diyos. And I pray ganun ang breakthrough na kailangan mo at hanapin mo. Huwag ka lang mag-pray kay Lord na, Lord, tanggalin mo na tong suffering. Lord, magka-breakthrough naman kami sa finances kasi gusto ko maging famous. Kasi ipapamukha ko sa kanila na mali sila. Teka lang po, no, that's not our goal. Our goal is that, Lord, bless me so you can use me to point more people to you. Lord, use me. Bless me. Hindi na to usapin na para bumango ang pangalan. Hindi na to usapin para kasi lilinisin ko yung pangalan ko kasi malitingin ng tao. Maling desire yan. Prayer mo, Lord, bless mo ako. Para next time na titinan ako ng tao, hindi na nila makikita yung nakaraan ko, kundi makikita ka nila. At makakakilala sila sa'yo. Amen? It should lead others to Christ. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen? And ano po ang mensahe ng milagro na ito?
God intentionally looks for people in need of Savior. Do you agree? That's the message. Yung mensahe na, Lord, yung mga taong yung kailangan pala nilang Savior. Si Aeneas po, 8 years siyang bedridden, 8 years na siyang in need of a Savior. Buti na lang may Pedro na nag-show up doon at pinagaling siya ng Panginoon. At ganun pala yung ginagawa ni Lord. Intentional siya na nagpapadala ng mga tao para malaman mong mahal ka niya. So hindi to na win lang, na sharean, tama kaya nandito. Si Lord yun, intentionally kasi siyang naghahanap at gagamit talaga siya ng tao para sabihin sa'yo, anak, mahal kita. Anak, kailangan mo ako. Si Lord hindi yung parang, nakahirap pa naman hanapin. Hindi. Si Lord mismo magpapakita. Anak, nandito ako. Kailangan mo ako, di ba? God wants everyone to turn away from sin and follow Him. That's the message. Mensahe yan. Nung nakalaman ng taga-Lida at taga-Sharon, they turn to God. I don't know kung anong klaseng buhay nila, pero sabi ng Biblia, tumalikod sila doon at humarap sila sa pagsunod sa Diyos. Hello? And what else? God can use our insignificant lives for a significant purpose. Sino ba si Aeneas? Bedridden. Walang magagawa. Ginamit pa ni Lord para mawin yung dalawang bayan. Insignificant man. Amen? And I know, maybe some of you here, you feel insignificant as well, Lord. May ambag ba ako dito? Talaga ba may maganda kang ilalabas sa pangit na buhay ko? Yes. God can use insignificant people for a significant purpose. Kaya naman, church, I pray. Ito po yung mensahe ng milagro. By the way, yung mga taga-Lida po, hindi sinabi na pati sila gumaling din. Ama, nabalitaan lang nilang gumaling po si Aeneas at mula po doon naniwala po sila sa Diyos. At ito po ang mensahe ng Diyos. Hindi mo kailangan first-hand maranasan yung milagro para maniwala ka. Makabalita ka lang sa iba, enough na yun para maniwala kang mahal ka niya. At may Diyos talaga na tumatawag sa'yo. Tayo pong lahat ay kausap ng Diyos. Do not ever doubt that God loves you. Baka may bago dito, first time daw naririnig. Again, do not ever doubt that God loves you. Huwag sanang madabunan na yun kasi doon ang pangit ng sitwasyon. Totoo ba, mahal? Totoo ba, nakikita mo ako? Yes! This is the testimony. God show up. Amen? Pagpapakita ito na whatever your situation, surrender mo lang sa akin. Ako bahala dyan. Amen? And I'm done. Last lesson we can learn from this. Finding one needy is the key to saving many. Ito pong simbahan natin, isa po ang gusto nating mangyari. Marami pong maligtas. Punuin po ang langit, hindi lang ang simbahan. Kasi baka makarating lang ng simbahan, hindi makapasok ng langit. So goal natin, punuin po ang langit. Amen? That's our prayer. That's why we go to Taiwan. Kami po, nag-mission kami. 2 weeks kami sa Taiwan. We go to so many places. Ang hirap kaya mag-preach ng English, pure English. You know na lang, puro you know no? Hindi pa alam. You know. Hindi, pero kasi yun yung desire. Aabot tayo. Marami tayong pinuntahan. Iba-ibang lugar. Because our heart is really to save many as possible. Amen? And if you're asking God, Lord, posible din ba yun na mag-grow din yung life group, yung ministry na kung saan mo kami tinatayo, at mag-grow din yung business namin or whatsoever? Yes. The answer is possible. Kailangan mo lang gawin, hanapin mo yung mga Aeneas sa paligid mo. Yung mga taong insignificant, yung mga taong helpless, yung mga taong mukhang limitado. I-value mo yan, nandyan ang breakthrough. Peter went to Lydda to visit the believers, meaning, nakita na yun ang mga taga dun. Wala silang ginawa. Hindi naman sinabi na si Pedro nagpagaling. Sa pangalan ni Jesus. So, sila bilang believer, pwede nila rin sabihin yun eh. Aeneas, sa pangalan ni Jesus, bumangon ka na dyan. Pero sadyang wala lang nakakita. Baka meron kayong ganyan, yung may pinagdadaanan pala, pero wala man lang nakakakita sa inyo. Wala man lang nakaka-notice. I prayed this morning, kausapin ka ng Diyos. Maging aware ka, Lord, sino ba yung mga kailangan kong kamustahin? Sino ba yung mga kailangan kong puntahan? Kasi mahalaga pala sila sa'yo. Baka grabe na yung pinagdadaanan nila. Isip ko pa rin, ako yun. Di mo na nakita na may need yung kapwa mo. You know what? Vast harvest comes after valuing one soul. Sobrang halaga po ng isa. Naka-unlock sila ng harvest. May simbahan na po sa Lydda.
Pero hindi sila maka-breakthrough. Bakit kaya? Puro na kami life group, puro na kami revival night. Bakit kaya hindi namin ma-win-win yung buong Lida? Yung pala may na-overlook kaming isa. Yung pala may Aeneas doon na hindi niya man maangat yung kamay niya para mag-worship pero naniniwala siya in the heart. Vinalyo ni Pedro yung isa. Ang laki nung nadala nung isang yun. Yung Lida po at yung Sharon hindi po na-win dahil nag-preach. Hindi po na-win dahil maganda yung tugtugan doon. Hindi dahil malamig yung aircon doon. Hindi po. Dahil naramdaman nila na mahalaga pala yung isa. Kung mahalaga si Aeneas na bedridden, mahalaga siya kay Lord, kami rin. Gaano man karumi yung kasalanan namin. Kaya lalapit din kami sa Diyos. Value one soul. Find that one needy, that's the key to harvesting many. That's the principle. Ano man yan, business, pag-aaral, hanapin mo isa. Lagi dapat ang hanap mo. Hindi yung ang bilis natin humanap ng pupunan, hindi hanapin mo yung nangangailangan ng encouragement. Hanapin mo yung nangangailangan ng tulong. Puntahan mo yan. Nandiyan ang breakthrough. Because why? God can multiply what you have. But first, you need to apply what you learn. Dami naman ng tinuro ni Lord eh. Yung mga believers, alam naman nila na dapat mamahalin ng mga may sakit, etc. Magde-declare ng faith. Kasi gagaling, posible. Man? Pero nakulangan sila sa application. And this may challenge to you. Whatever you have in your hands, God can multiply that. But first, apply what you learn. Apply what you learn. Let's scatter. Mag-iwahiwalay na tayo. In a sense, para umabot ng mas marami. Amen? Hindi yung tayo-tayo lang nagpapalakasan, pero maganda din yun. Okay, pero importante yung aabot tayo para maka-encourage ng iba. Natuto po ba tayo? Amen. Sige tayo pong lahat ay tatayo. I pray the Lord speak to you this morning. At alam nyo, dito ko po tatapusin. Dito sa quote na ito, sabi po ni Johnny, pwede niyong basahin ng kayo lang. Sabi niya, if you truly, sorry nak, hindi yan, yung pinakadulo po. I'd rather be in this wheelchair knowing God than on my feet without Him. Sabi niya, kahit pala pangit yung sitwasyon ko, okay na rin. Kesa maganda nga yung sitwasyon, wala namang Kristo. Kasi tayo, parang, Lord, alisin mo to kasi gusto ko mag-serve. Okay naman, pero alam mo bang pwede ka rin mag-serve? Kahit nasa ilalim ka lang, may pinagdadaanan mo. Sa tingin mo ba, ang tinatanggap lang na worship ni Lord, yung worship na masaya ka? E paano si Job? Nag-worship. May sakit. Kinuha sa kanya lahat. Johnny is saying, I'm okay with my wheelchair. Basta kilala ko ang Diyos. Alam ko, hindi ako iiwan ng Diyos. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan sabihin mag-show up si Lord kasi nandun siya mismo sa tabi mo sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'd rather be with wheelchair. Basta alam ko may Diyos. Kaysa wala nga, pero malayo naman ako sa Kanya. Close your eyes right now and I want to minister to all of you. I want to minister to all of you. Come on, just close your eyes. Kapatid, gusto ko malaman mo na kita ka ng Diyos. Alam ng Diyos yung iyak mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung gaano kabigat yan. Baka nga meron dito inisip nang ihinto na lang ang buhay, pero paano? Kita ka ng Diyos. Pero gusto ko malaman mo. God delights when you endure in that, when you wait on Him. Yung tipong wala kang ibang kukunan ng lakas, yung tipong wala kang ibang kukunan ng pag-asa, kundi sa Diyos na lamang na buhay, na mahal ka. Kaya naman sa oras na ito, just talk to God. Just talk to God right now and allow Him to move in your heart. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo right now at sabihin, anak, hindi naman ako nawala. Kailangan mo lang makita ulit ako. I am with you. Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? You can worship me, basag man ang puso mo. You can worship me, may pinagdadaanan ka man, may sakit ka man. You can worship me and you can find me. So right now, just talk to God and acknowledge na oo nga, nandun siya noon. Oo nga, hindi naman talaga siya nawala. Oo nga,
nakikita ko siya. Come on, just talk to God right now. Ako po ay instrumento lang ng Diyos, but right now, God is showing up here. God is showing up right there. At sinasabi niya sa'yo, anak, tapat ako. Tapat ako, anak. At kita ko. At may gagawin ako. Come on. Come on. Just have a moment with God right now. I'll be in silence. Just appreciate God's love for you. Sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay Come on, acknowledge right now ang kabutihan ng Diyos. Sabihin mo, Lord, sobrang buti mo, Panginoon. At hindi nagbabago yun, ano man ang sitwasyon ng buhay ko. ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. I wanna pray for those people right now na pakiramdam mo na wala ka sa Diyos dahil sa tindi na pinagdadaanan mo. Yung biglang lumiit si Lord at lumaki yung problema mo. If you're that person, you may raise up your hand. And I just want to pray for you right now. Oh Jesus, you see this person. Kita mo yung pinagdadaanan niya. Kita mo kung paano siya imak ng tao. Kita mo, Lord, kung paano siya nilimitahan ng iba. At kita mo rin yung pinagdadaanan niya na hindi niya kayang i-bear, Lord, with no words can explain how it feels to be in her situation, in his situation. But Lord, we pray that right now you give him the faith to believe, Lord. Hindi ka patapos sa kanya. Give him their faith right now to believe, Lord, na meron kang purposeful na ilalabas mula dito. Na hindi to sayang na aantayin nila kung paano mo sila kakatagpuin kasi may matindi kang gagawin. And I pray right now for those new people here na first time mong umattend dito, I wanna tell you this, nagpapakilala sa iyo ang Diyos. He loves you so much. He loves you so much. This is the message of God for you. Turn away from sin because He will change you. He will change you. Huwag mong tuldukan ng buhay mo kasi hindi pa tapos si Lord, kaya kanyang baguhin. And next time people will see you, they will see Christ in you. Receive that right now. Receive that right now. You can repent and you can ask God for cleansing, forgiveness from Him, and He will change you completely. If the sun suddenly vanished, no one would know for 8 minutes because of how light travels. But after those 8 minutes, the sky would be completely Ibabag black. tayo ng sitwasyon. Ano man ang problema natin, aawit tayo sa Diyos. Makakarating ito sa Diyos. Come on, open your mouth. Say it to God right now. Lord Jesus, whatever our circumstances, we will worship you. Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, coming from your heart, say it right now. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y Vanished, no one would know for 8 minutes because of how light travels. But after those 8 minutes, the sky would be completely ang napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tunay, Panginoon, hindi kami magdududa sa katapatan mo. Noon pa man, O Diyos,
Palagi kang tapat sa amin. Kaya naman, O Diyos, ano man po ang ninaharap ng bawat isa, no words can explain it, but we believe that no words can also contain the joy that you'll put in our hearts of trusting you, of believing in you. And naniniwala po ako, Panginoon, na ang Diyos na nagsalba sa kanila noon ay patuloy na isasalba sila, anuman po ang kaharapin nila, at ang Diyos na nagmamahal sa kanila noon pa man, Panginoon, ay patuloy na ipaparamdam ang pag-ibig nila maging sa sitwasyon po nila ngayon. Lord, I pray, hindi mo sila iiwanan. You're going to be with them. You're going to give them destiny. And Lord, I declare in Jesus' name na whatever their circumstances, Lord, isang joy yun na kasama kanila. Isang joy yun na naniniwala sila sa'yo. Salamat po, pagpalay mo pang bawat isa. We praise you, God. Come and thank God right now. Salamatan mo ang Diyos sa umagang to. Praise you, God. We praise your name. In Jesus' name, amen and amen.